So, nanonood po ako sa YouTube. Kumuha lang tayo ng isang eksena. Eksena kay dating Senador Laila de Lima. Ngayon ay Congresswoman Party List ng ML sa July 1. Okay? Walang tayo. Tungkol doon sa kanyang paliwanag dito sa impeachment. Kahapon po, nag-graduate na po. Natapos na po yung session kahapon. Napanood na po sa balita na graduation na. So, ewan natin anong susunod na eksena. Ano po? Wala po talagang angarin ng mga senador na 18 na tinatawag ng isang pare. Judas. Sa Biblia po may Judas. Yung nagkanulo kay Jesus. Nagpatiwakal yun eh. Ewan ko yung mga kapatid niyang Judas dito sa Senado. Sa tinawag ni Father ng isang pare habang nagmimisa siya. Mga Judas. Yung kapatid ni Judas. Magpapakamatay kaya sila? Alang-alang sa kanilang puhon na si Duterte, si Sara. Kasi nga po nag-aambisyon siya maging Pangulo ng Pilipinas sa susunod na halalan 2028. Ngayon itong 18 Judas, sabi ni Padre, Judas talaga sila. Mga kapatid sila ni Judas Iscariote ng Biblia. Okay, tingnan natin si Laila. Napaka-questionable, malaking paglabag yan sa kanilang mandato bilang impeachment court. Wala po sa kapangyarihan nila, wala po sa patakaran, wala po sa konstitusyon, yung mga impeachment rules, yung ganyang hakbang na ibabalik yung articles of impeachment sa House of Representatives para at humihingi ng sinasabing certification na hindi daw linabag ang konstitusyon o sumunod doon sa mga requirements ng konstitusyon. Yung articles of impeachment po, yun na po yung certification. Hindi po yan itra-transmit ng House of Representatives sa Senado kung hindi sila naniniwala na ito ay sumunod sa mga requirements ng Constitution. At isa pa, ang nakakaano rin po dito, nakakapagtaka, bakit mismo ang mga senador, katulad halimbawa ni Senator Bato de la Rosa, na nag-introduce ng motion para ipa-dismiss yung kaso. At yung kanyang mga dahilan, ang alam ko, Ito pong si Bato, ang sabi niya nung sa Senado, guided by Holy Spirit, sabi niya. Alam niyo po, talagang malala ng tama nito eh. Ibig ba sabihin ang Holy Spirit gumagay sa isang mamamatay tao? Remember, HGK, Tokang. Oh. Baka naman ibang Holy Spirit yung gumagay sa kanya. Oh, sa salitang kalye, yung itim na espiritu. Baka yon. Kasi nga po si Satanas, symbolizing the darkness. Ayon sa Panginoong Yesu, kay Apostol Pablo, at nang nag-uusap silang dalawa ng ating Panginoong Yesus doon sa chapter 26 ng Gawa, verse 12. Ayan. Ang Diyos gagabay sa iyo kung matino kang tao. Yan binibigay ng Diyos sa mananampalataya kay Jesus.
Pero kung ang ginagawa mo, mamamatay tao ka, anong sabi? Sa 10 utos, huwag kang papatay. Eh doon pala nilabag na ni Senator Bato ang batas ng Diyos na huwag kang papatay. Remember, GK, sa panahon ng kanyang puhon, na si Digo ngayon nag-iimas na bakal sa dahig. At ang nangyayari, parang namumuro na din siya. Sa bagay, sabi niya, nung nabalitaan niya, lalabas yung i-arrest sa kanya, kanda takot-takot ang ginagawa niya. O ngayon, tignan natin, baka naman talagang maglalabas ng aresto ang ICC. E di tignan natin ang tapang niya. Kaya yung sinasabi ng guided by Holy Spirit, matinding kasinungalingan yon. Kasi hindi po gumaguide ang Diyos sa isang taong di mamamatay tao. Kasi sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Remember, GK, okay? Albong demonyo. Pagpatuloy natin si Laila sa kanyang talumpati. Yan. Yun din po yung mga grounds ng petition ni VP Sara sa Supreme Court. At walang action doon. Hindi nga sila nakakakuha ng TRO. So parang inulit lang ngayon ni Senator Bato na isa siyang senator judge. Para bang nagiging defense counsel na siya. Yung ilan din sa kanila, ganun din. Parang they're already representing the interests of the impeached official or the respondent. So, labag po yan sa konstitusyon. Hindi po pwedeng uutusan ng Senado as an impeachment court, yung House of Representatives, na isubmit nyo yung ganitong sertifikasyon. Yan na nga yung articles of impeachment, nandyan na po. Yun na po ang sertifikasyon. Isa pa, so nag-issue na daw sila ng summons kay VP Sara para sumagot si VP Sara, di ba? Kaya nga, yun ang naging dahilan kung bakit kinancel nila, supposedly, yung proceedings ngayon para makapag-appear na formally at mabasa na yung articles of impeachment. Ano ho ba ang pwedeng sagutin ni Sara Duterte kung yung impeachment complaint and articles of impeachment ay ibabalik sa Kongreso? Maling-mali po yun. Tell me, to what complaint will Sara Duterte respond dun sa kanyang verified answer? So, eto, isa na naman itong paraan para i-dribble yung impeachment case. Na imbis, tuloy-tuloy na sila. Katapos na matanggap nila yung answer, kung sakasakali nga nandyan na, mag-ano na sila, mag-answer na si VP Sara. So, imbis na mag-set na sila first pre-trial, and then yung trial na mismo para tanggap ang ebidensya, ito na lang ginawa nila. Nagawa na yan. Dribble na yan. Wala pa February. Ano ba? Kasi tanong natin ng Senado, lalo na dun sa law na para balik yung articles of impeachment. Ano ba talaga ang good? Yung 18 po, kahapon, yung isang pare sa kanyang homily. Ang tawag niya sa 18, udas. Udas. Nagudas sila sa taong bayan. Kasi po, kapag meron pong gustong tanggalin na, halimbawa, presidente, impeachment ang dapat parahan or people's power. Yung BP, impeachment din po. Ngayon, ang Kongreso, inakyat sa Senado lahat ng ebidensya. Itong namang Senado, kahapon, yung session nila, imbis na simulan na nila, gumawa sila ng paraan, din dribble na naman nila.
sa loob ng Senado. Hanggang sa, yun nga, sabi nila, ibalik na lang sa Kongreso. At hihingi sila kung anong hinihingi pa nila. At ang sabi ko nga sa Senado, tignan natin kung interesado pa sila. Ipadadala ba sa Senado yan kung hindi interesado ang nasa Senado ay Kongreso? Napatunayan nila na yung milyones ng Juan de la Cruz pinaglustay-lustay ni Sara Lustay. Yan. Ang problema, nang nag-submit siya ng mga resibo, tinignan po sa NSO, wala pong taong ganyan na nabubuhay o nabuhay man dito sa lupa. Hindi ba panloloko yan? Hindi ba panloloko yan, kaibigan? Yan. Kaya si Satanas ang trabaho niya po manloko. Pahayag 12:9. Niloloko niya ang mga tao. 1 gis. Pinapatay niya ang mga tao. Tuloy natin yung kay Laila. Ano ba talaga ang pakay ninyo? Hindi naman ho mahirap sumunod sa konstitusyon. Napakalinaw naman ng both the letter and the spirit of the Constitution. So why, oh why, do you refuse to follow that? Bakit tayo kay Senator Jesus Codero bilang presiding judge for the impeachment court? Para po sa ating Senate President, alam niyo naman po ang konstitusyon, alam niyo ang batas. Isa po kayong abogado, isa po kayong magaling na abogado. Alam ko po na alam niyo ano mismo ang sinasabi ng konstitusyon. Kung ano man po ang inyong agenda, whether it's personal or political, kung pwede po sana, ang isipin natin yung ating bayan. Ang isipin natin yung kapakanan ng ating mga kababayan, ang supremacy ng ating konstitusyon. Huwag yung mga pansarili o yung mga pangpolitikal na mga hangarin. This is not just a betrayal of the Constitution. This is also a betrayal of public trust reposed on the members of the Senate. Would you rather have the trial right now and finish now in the 19th Congress, or would you rather have it and continue and have the finalization of it in the 20th Congress when you will be part of the prosecution? The way things are going, it's not possible to conclude the trial. In fact, yung prinisenta, yung prinis ng Senator Francis Tino, that 19-day time, that's unrealistic. Kasi ang kanyang position, because it was on the fallacious premise, maling premise, position na hindi na daw pwedeng tumawid. Mali po yun. Marami na po sa ating mga constitutional expert, sa ating mga legal experts, mga abogado na nagsasabi. Mismo na yung gumawa, nagsulat ng Article 11 ng Constitution, si former Supreme Court Justice Adolph Ascuna. Sinabi na niya po na pwede pang tumawid sa next Congress. So hindi dapat pilitin na tapusin kung hindi kaya. Huwag pilitin na 2 araw lang ang binibigay at based on the proposal of Senator Tolentino, 2 araw lang daw po i-present ng prosecution evidence at 2 araw lang ang binibigay sa defense para i-present yung defense evidence. Naku, napaka-unrealistic niyan. Hindi po ganon kadali yung ganyan. So, wag pilitin yung maling posisyon na hindi na pwedeng tumawid. Ang importante, simulan na natin ngayon. Hindi na yung mga paligoy-ligoy pa. Yung mga kung ano-ano pang mga maneuvering, technical and procedural maneuvering, because it is clearly violative of the Constitution. So, maliwanag po ang ginagawa ng 18. Narinig nyo po yung paliwanag ni dating Senadora Laila de Lima na ngayon ay nanalo bilang ML party list. Kaya sa July 1, upo po siyang kongresista.
Ayun, ang sabi niya ay yung sa kanyang payag, yung sumulat ng konstitusyon, si retired Justice Ascuna, pwede palang tumawid sa 20 Congress. Ang 20 Congress po, sa July, ay State of the Nation ni PBBM. Simula na po yon 20 Congress. Kaya, sabi ng mga 18 hudas, hindi na raw pwedeng tumawid. So, sa kanila po, sinara na ni Satanas ang kanilang kaisipan. Ayon po sa ikalawang Korinto 4:4, ang trabaho ni Satanas ay, ito pong Biblia, ikalawang Korinto 4:4, na binulag ng Diyos, small d yung Diyos, small d, I-A-I-O-S, na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Ibig sabihin, hindi nagsisisampalataya, hindi naniniwala. So, yung 18 hudas, sabi ni Father kahapon sa kanyang homily, sila yung binulag ni Satanas. Nagsisimba ba sila? Opo. Yung mga iba, mayroon pa nga mga simbahan, kagaya ni Villanueva, ng Jesus is Lord Movement, o GIL. Jesus is Lord pala. Church. Ang tatay niya si Mr. Hedy Villanueva. Hindi siya pumirma sa impeachment sa Kongreso kasi party list siya ng SIBAC. Ang SIBAC laban sa magnanakaw. Hindi siya pumirma. Ibig sabihin, kahit may mga ebidensya ng Kongreso, kasama niya yung mga Kongreso, labang kay Sara, hindi pa rin siya pumirma. Dahil yung kanyang anak, sabi ni Joel kahapon, kasi tatayo siyang impeachment judge, kaya hindi pumirma ang aking ama, sabi niya. Pero ano bang dala nila sa parties? Before election, yun ang lumalabas sa television, sibak. Wala tayong magagawa. Naturing ang mga, sabi nga ng iba, mga born Christian, sa demonyo pala, kaibigan. Isa palang, ang GIL, ang isa pala sa mga binulag ni Satanas na simbahan. Bakit? Si Bac Party List, hindi ka pipirma? Laban sa magnanakaw na si Sara at mamamatay tao. Wala na. Si Alan Peter Cayetano, anak ni kompanyero. Ayan, active din sa bahan yan. Siyang bumabanat kahapon sa Senado. Na ibalik yung draft ng Kongreso sa kanila mismo, sa Kongres. May simbahan na kinabibilangan yan. Kaibigan niya yan. Ni Villanueva. Nung nasabit ang pangalan ni Villanueva sa PIDAP, pinagtanggol siya ni Cayetano. Sabi niya, kaibigan ko yan. Magkaibigan pala sila. Pareho silang binulag ni Satanas. Diyos ng kasamaan na sa libutan ito. Ang Diyos na tinutukoy po, walang iba kundi si Satanas. Kasi Diyos ng kasamahan Diyos ng masama. Yan din ang gumabay kay Bato na sinasabi niya guided by Holy Spirit. Si Satanas din ang gumabay sa kanya. Kaya siya ang sumulat ng draft para i-dismiss. Sipin niyo po, hindi pa napakinggan, dismiss na. Ano yon? Yan ang guide ni Satanas.
Yan. Siyempre, puni ba to? Si Digong na nakulong sa dahig. Oh. Naalala nyo ba nung araw, tumatakbong Vice President siya si Bato. Para lang, pagdating ng pagkakataon, papalitan na siya ni Sara. Kasi hindi pa gumagalaw si Sara. Kaya nagpaya si Bato nung araw ng Vice President. Then, nung malapit ng yung filing, pinalitan lang ni Sara. Pero ngayon bawal na yung palit-palit ngayon yan. Bawal na. Nangyari yon sa uling panahon nila. So, ano sabi ni Father sa kanyang homily kahapon? 18 Judas. Sila po yung kapatid ni Judas sa Biblia na nagpatiwakal, sumabog ang kanyang bituka na ibinenta si Jesus ng mga ginto at pilak. 18. Pilak at ginto. Nung panahon na yun, kung yung pilak noon at saka ginto nung panahon ni Judas, kung ngayon natin susumahin yung kukwentahin, malaking kwarta yan. Eh, siyempre naman, ang sabi sa Biblia, money is the root of all evil. Ugat ng lahat ng kasamahan. Ang alin? Ang pera. Ako naniniwala ako, yung 18 Judas. Siyempre naman, dumalo yung pera yan. Bakit? Aminin ba nila? Pero sigurado, sabi nga ni dating senador, Sonny Trillanes, pinakita niya, ang daming pera ng magamang ito. Pati si Anet, yung asawa ni Digong na mas bata sa asawa niyang totoo, pinakita lahat ni Trillanes sa investigasyon sa Senado at sa Kongreso. Kanya lang, ayaw nilang pumirma ng waiver. Takot silang pumirma. Kaya tayo, niloloko na lang tayo ng mga bangko rin. Sikreto daw yun. Kaya hindi natin makalkal yung pera. Saan ba galing yung yung papel na hawak ni Trillanes? At nakita ng AMLAC yan. Kung ano yung hawak ng AMLAC, yun din ang hawak ni Trillanes. Saan galing yan? Natural sa bangko mismo. Pero dahil nga sa batas na sikreto, unless ang mga judge, ewan ko kung paano natin mapabubuksan yun. Kailangan yung pirma talaga nung nakapangalan. Ayaw nilang pumirma mga Dutertes eh. Di ba muntik sila mag-away sa Kongreso? Ano sabi ni Matanda? Sasampalin ko yan, pipirma ko. Sabi ni Trillanes, hindi kung wala kayong tinatago, ba't hindi ka pumirma? Pinapipirma yung waiver. Ayaw niyang pirmahan. So, ibig sabihin, guilty si Matandang Duterte. Ayun na. Kala niya siguro matatakasan niya ito. Hindi. Kaya nandun sa dahig ngayon, umihimas na bakal. Yung kanyang abogado walang ginagawa, kundi tanggalin yung mga abogado ng dahig. Yun lang ang ginagawa niya. Hindi niya inano yung mga ebidensya. Ang ginagawa ng abogado niya, si Kapman, matanggal yung mga judge doon para wala ng judge. Nakakaloko talaga itong mga gawa ni Satanas eh. Si Satanas po ang gumagabay sa kanila. Yung 18 Judas, ay yung isang Judas nakakulong na eh. Kaya sa susunod, meron naman mga ibang Judas dadalhin sa dahig. O yung reyna ng mga Judas, si Sara yan. Baka makalimutan nyo. Lahat ng kanyang resibo, puro si Chiria pala ang pangalan. Sige, hanggang dito na lamang At least pinakita ko lang po sa inyo yung sinabi ni Laila de Lima, ang konstitusyon ang ginagawa ng 18 Judas. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nawadat na kayo ng video ito, nasa mahayos na kalagayan. God bless us all po. Bye-bye in Christ alone.